kadogo, nakagupitan natin si Cotton kasi nakikita ko nagkakaroon ng skin problem. Yung mga kagat ng garapata lumalaki. Kaya ayun, kinumfide ko na kay Dr. May na anong gagawin. I-trim daw. Total tag-init pa rin, i-trim para ma-expose yung skin problem para magamot ng maayos. So, bibigyan niya ako ng maayos na gamot. So, halika, gupitan natin mga kadogo. So, nagkakaroon kasi sila ng, mga kadogo, nagkakaroon kasi siya ng galis dahil mainit. So, ayan, kinumpute ko naman sa susunod na pag-hit niya. Sakto-sakto yan. May balahibo na uli siya. Bale, 6 months siyang magpapahinga na ganito. May balahibo na siya niya pag nag-hit na. For sure yan. Ang dami na kasi tama, mga kadogo. Kaya nangangati siya. Ang dami niyang sa balat. So, gagamutin na natin. Nag-usap na kami ni Doktora. Bibigyan ako ng magandang gamot. At sabi niya, i-trim na lang to. Pero ako kinalbo ko na, hindi ko na tinrim. Yan. Kasi paminsan-minsan maganda rin kinakalbo ang alaga nating aso. Lalo na ngayon, tag-init. Yan ang nakakagalis dyan, mga kadogo. Yung mga kagat ng garapata. Bala ko na rin kasi siyang itabi pag mga anak ko si Pickles. Siya na magiging katabi ko. Yan. Walang Diyos, wala na siyang balahibo pag tinabi ko. Garapata, wala na yan. Papaliguan ko na ng maayos ko. Dito. Naglabasan tuloy yung ano. Ganyan na. Naglabasan yung iyong mga kape. Nagkagaling ka na niya. Hello mga kadogo, tignan nyo. Dahil ginupitan ko siya, minuto pa lang nawala na yung pamumula niya. Kasi irritated sila sa mga balahibo talaga. Kaya dapat talaga mawala muna yung balahibo habang ginagamot natin siya. Tingnan niyo mga kadogo. Kakaligo lang, preskong-presko pakiramdam niya. Tingnan niyo mga kadogo si Cotton. Kanina mamula-mula yung mga rashes niya, di ba? Minsan nagsusugat na nga eh. Ngayon tingnan niyo nawala kagad yung pamumula. Nandun pa rin yung kate pero hindi na siya ganun kapula kasi hindi na irritable yung skin niya doon sa mga balahibo. Kaya nag-decide talaga akong gupitan, mano ba naman yung patubuin uli natin tapos habang tumutubo ginagamot. Para pag tubo ng bagong balahibo, napakaganda ng skin niya. Tingnan yung mga kadogo, komportable siya. O yan mga kadogo. Naamoy ni Pickles na si Cotton niya. Pero sabi niya, sino kaya itong pangit na asong to? Pangit ba Pickles? Hindi na siya ganun kanina. Ang pupula niyan mga kadogo. Ang pupula niyan. Ito kaya namumula dahil sa razor yan. Lalo na to kanina, pula niyan. Ngayon, hindi na. Kasi nga, na-expose na sa hangin. Hindi na siya na-expose sa balahibo na makakati. Pero may problema eh. Kaya yun, nag-decide ako na kalbuin siya. At mamaya to, kung sa tingin kong maninibago siya na wala siyang balahibo, dadamitan ko na lang. Pero sa tingin ko, mas gusto niya wala siyang balahibo. Tapos spray ko siya kamot-kamot pa. Oh. Mas komportable siya. Gusto kasi nito malamig eh. Kaya tama rin ang desisyon ko. Diba, Buntes? Ikaw, hindi kita pwedeng... ano, laki na rin siya, no? 61 days na ngayon yan, nakakadaga. Ha? Congrats sa'yo, and kay Balak, ha? Ayan, si Tanda. So, ayan, mga kadogo, tingnan nyo, ha? Kung eto, hindi ko inagapan, baka magsugat na yan. Tama rin ako. And, pumayag naman si Doktor. So, ayan, mga kadogo, diba? At paminsan-minsan, kanina hinayang na hinayang ako. Even my wife and my kids, sabi niya, huwag sayang. Pero kung himayang ako, kamot siya ng kamot, baka magkasugat-sugat pa. Kasi tinatingnan ko na sa ilalim ng balahibo niya, medyo may sugat na nga eh. So ngayon, medyo nawala na dahil niya na-expose sa hangin. Nawala yung pamumula. So yun lang mga kadogo, maganda yung minsan na ginugroom natin. Hindi lang groom, ginugupitan kung talagang sa tingin natin na malala yung skin disease niya. Gupitan para lumantad yung talagang balat niya. Tsaka natin gamutin. Binigyan naman ako ni Doktora, pinakita ko sa kanya yung skin problem kung ano. So, meron gamot na pinabibili sa akin.
And isa doon yung antihistamine and under doon, observation muna daw, under observation muna. So dito muna mga kadogo ha. Ako naman ang maliligo, nangangati ako. Thanks for watching mga kadogo. Solid na job. Thank you for watching.